Wala raw kinalaman sa terorismo na ang magkasunod na pagsabog sa Quiapo nitong Sabado. Ang sinisilip ngayon ng pulisya kung may kaugnay ito sa trabaho ng pinadalhan ng sumabog na package. Saksi si Ivan Mayrina. Kasunod ng pagdaan ng isang motorsiklo nitong Sabado, ang pagsabog na ikinamatay ng mismong motorcycle rider at ang taong tumanggap ng delivery para kay attorney na Sir Abinal. Sugatan din ang apat na iba pa. Pero maya-maya lang habang iniimbestigahan na yan, nagkaroon muli ng pagsabog na ikinasugat ng 2 pulis. Matapos ang pakikipag-usap sa mahigit 40 tao at investigasyon nagresulta pa sa pagpatay muna ng cellphone signal sa lugar hanggang kahapon, isinantabi na ng pulisya na isa itong terror attack. Mas sinisilip na ang kinalaman nito sa trabaho ng abogadong pinadalhan ng sumabog na package. Work as a employee of the Bureau of Internal Revenue. Number 2 is work as a lawyer. That's why we need to review the cases. Hinahanap na ng pulisya ang nagpadala ng kahumay bomba sa pamamagitan ng Grab Express. Handa raw makipagtulungan ng Grab sa mga otoridad. Bagamat ayon sa isang source, hindi na raw makontak ang nagpadala ng package na noong Sabado lang gumawa ng account at gumamit ng pangalan ng isang babae. 4 na iba pang persons of interest ang tinutugis ng pulisya. Wala rin daw kinalaman ng pagsabog nitong Sabado sa pagsabog sa Quiapo noong April 28 na ikinasugat na 14 na tao. Naaresto ng isa sa 4 na magkakasabot umano. Wala naman ako kasalanan doon. Kasi naghahanap buhay ng mga kami doon. May pwesto pa kami doon sa katabi ng sumabog. Bago niyan ay ikinuwento raw ng suspect na may gustong rumesbak sa magkakapatid na gumulpi umano sa kanyang menor de edad na bayaw. Ang kaibigan daw nitong si Raymond Mendoza ang nagpagawa ng bomba sa isang alias Saro at nagtanim na ipinagawang bomba. We were able to talk with Abel Macaraya during the investigation of the complaint for child abuse against his brother-in-law. During that interview, he denied being present in that location. Kasunod ng pagsabog, kaduda-duda rin daw ang kilos na ito ng isang alias Ali Moro. Walking unconcerned as if nothing happened with the immediate explosion of the bomb, which is only about 20 meters away from that distance where the bomb exploded. Ganitong homemade pipe bomb daw ang ginamit nila. Hindi raw gawa ng ISIS sa pagsabog gaya ng inanunsyo ng grupo. This type of explosive is not compatible or not in line with the signatures used by different threat groups in the Philippines. Kahit case solved na, hindi pa raw ito case closed dahil hinahanap pa ang ibang suspect para panagutin din sa kasong multiple frustrated murder at illegal possession of explosive device. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.